Nagpakita sa Senado ang tatlong whistleblower na nagsasabing may dayaang nangyari noong nakalipas na May 9 elections. Anila, dagdag lipat ang umano'y ginawang pandaraya ng Liberal Party at ang partikular na nabiktima ay si Senador Bongbong Marcos. Si Mayan Corbera sa detalye. Lumutang ang tatlong testigo sa mga aligasyon ng nangyaring dayaan noong May 9 elections. Ibinunyag ng tatlo na sila ang ginamit ng Liberal Party para isagawa ang pandaraya na tinawag nilang dagdag lipat. Napag-utusan umano sila para manipulahin ang resulta ng eleksyon pabor kina dating Secretary Mar Rojas at Congresswoman Leni Robredo. Kami po ay umarap at humiling ng tulong kay Mr. Boy Saicon upang mailahad namin ang katotohanan ng buong pangyayari na nangyaring manipulasyon at dayaan sa nangyaring halalan ng nakaraang bilangan. Ayon sa isa sa mga testigo na nagpakilalang logistics supervisor, 2 linggo bago ang eleksyon, sumailalim muna sila sa pagsasanay. Noong una, inakala nilang paraan lang ito ng paghahanda sa automation, lalo't ang kanilang tanggapan ay malapit lang sa mga polling precinct sa lalawigan ng Quezon. Bukod sa kanya, may 4 pa niya siyang kasamahan na pawang mga IT expert at 4 na empleyado ng Smartmatic. Ang proseso raw sa kanila na itatransmit ang lahat ng resulta ng eleksyon. Sa amin po na i-transmit yung mga galing sa munisipalidad na nabilang na upang ito ay mamanipula namin ang mga numero at mailagay po namin doon sa gusto nilang kandidato. At ang ginagawa po namin ay pagkatapos po sa amin, dinadala naman po namin, ibinabato naman po namin doon sa aming mga kasama sa 2nd floor at 3rd floor na siya pong may makina ng Smartmatic na nagbabato po doon sa mga kakulang server. Babawasan daw ang boto ng mga kandidato, ilalagay sa mga SD card, saka ibibigay sa mga taga-Smartmatic. Ang mga taga-Smartmatic raw ang magtatransmit naman ng mga resulta patungo sa main server ng COMELEC at ng PPCRV. Sila na po ang nagsasaayos noon para po ang boto ay mailagay kung saan po nila gusto. Isa raw sa naging biktima ng dagdag lipat ay si Senador Bongbong Marcos na nawalan ng 200,000 votes sa Quezon pa lamang at inilipat kay Robredo na tumanggap naman ng mahigit 300,000 boto. Bukod kasi kay Marcos, kinukuha rin daw nila ang boto ng iba pang kandidato sa kaparehong posisyon para ilipat kay Robredo. Ganito rin daw ang ginawa nilang taktika pabor kay Rojas. Katunayan na walan raw ng mahigit 400,000 boto sa lalawigan si Davao Mayor Rodrigo Duterte at inilipat kay Rojas. Bukod sa kanya, nakunan rin ng boto sina Vice President Jejomar Binay at Senador Grace Poe. Bukod kina Rojas at Robredo, ilang kandidato rin sa pagkasenador ang umano'y nakinabang sa dayaan, kabilang na si Senate President Franklin Drilon. Hindi na po namin kayang tiisin ang pangyayaring ito. Kaya po kami humingi ng tulong kay Ginoong Boy Saicon. Paglilinaw ng mga testigo, walang ibinigay na anumang pabor sa kanila ang mga kandidato dahil ang kanilang natanggap ay allowance batay sa kanilang job order bilang mga empleyado ng gobyerno. Ayaw muna nilang ilantad ang iba pang detalye at ebidensya sa nangyaring pandaraya dahil nakikipag-ugnayan pa sila sa kanilang abogado para sa kanilang susunod na legal na hakbang. Ayon kay Pastor Boy Saicon ng Council for Philippine Affairs o COPA, kahapon lumapit sa kanya ang mga testigo. Hindi niya raw akalain na may lalantad pang ibang testigo dahil ang kanyang iniimbestigahan ay ang nangyaring dayaan sa Basilan at mga probinsya ng Lanao del Sur. May mga testigo pa raw mula sa Tarlac at Pampanga ang nakatakdang lumantad at halos kapareho rin ang modus na ipinagawa sa kanila. Habang nasa loob ng Senado, nagprotesta naman ang may 100 taga-suporta ni Marcos sa labas ng Senado na pawang mga taga-Mandaluyong. Umaapila sila na imbestigahan ng mga senador ang naganap na pandaraya para lumabas ang katotohanan. Ang gusto lang ho naming malaman
gusto namin patunayan kung ano talaga ang nangyari. At yun lang talaga ang ipinaglalaban ng aming grupo sa ngayon. Hanggang kailan kayo? Depende ho sa hinihingi ng pagkakataon. We will do everything that we can para lang ho patunayan sa taong bayan, sa buong Pilipinas, at sa buong mundo na talagang kami naniniwala, 10 ng aking mga kasamahan, na ang nanalong kandidato sa pagka-vice presidente ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, IM1 with 25.